mega love shoutout. Ito, pag-usapan natin. 3 sunod-sunod na araw, mga kakabsat, hindi na pumapasok itong si Loren Legarda sa impeachment trial. Natataranta na ba? Na bakit? Anong nangyari? Pakinggan natin sa Attorney Enzo. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, 3 straight days na, sabi ng Rappler. 3 straight days, 3 sunod-sunod na araw na hindi na nagpapakita si Loren Legarda sa Senado. Ay Monday, Tuesday, Wednesday, impeachment trial yan. Napaka-importante yan. Pero sa 3 magkakasunod na araw, wala na si Loren Legarda. Hindi na nagpapakita. Bakit? Natataranta na ba siya doon sa ikinaso sa kanyang plunder? Kasi may preliminary investigation siya. Papadala na siya ng subpoena ng ombudsman para mag-submit siya ng counter affidavit. O mukhang naghahanda na siya ng kanyang depensa. Yung kasi, akala niya kasi, hindi seryoso si Ombudsman Boying Rimulya. Yan. Mukhang natataranta na si Loren Legarda. Ayaw matulad kay Marcoleta. Mapapansin na parang taranta na ito dahil dyan sa problemang kinakaharap nilang mag-ina. Alam naman natin na inanunsyo na ng ombudsman na magsasagawa na ng preliminary investigation dito kay Loren Legarda at sa anak niyang si Leandro Libeste. Tungkol ito doon sa anomalya, doon sa proyekto na solar o ng kanyang anak na si Leandro Libeste, yung solar power project ng kanyang anak. Kaya sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, isa sa ilalim na sila sa preliminary investigation. At ang kaso pa naman ay plunder. Dati relax pa yan si Loren Legarda. Relax pa yan. Ngayon makikita mo, taranta na Hindi na nga umattend. Hindi na umattend sa session ng Senado, yung impeachment trial. Siguro na na siya. Naghahanda na sa depensa niya. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito, napansin ng Rappler at ng media, wala si Loren. Di ba hindi naman nag-a-absent yan? Hindi nag-a-absent yan. Sa panahon yan na mainit yung issue nilang mag-ina. Si dating Manila Mayor, Manila City Mayor Lito Atienza, dating congressman din yan, nagpahayag na willing daw siyang magtistigo laban dito sa mag-inang Legarda. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang kanya pa namang anak na si Leandro Libeste may isa pang problema, yung tungkol sa honey trap. Yung di umano'y ito umano ang mag-finance noong mga babae, yung mga bayaran na babae na gagamitin para siraan Viva Max lang pala. Executive Secretary Ralph Recto. Iniimbestigahan na rin yan ng NBI. Iniimbestigahan na rin. Isusumpi na itong si Leandro Libeste para imbestigahan sa issue na yan. Aside pa dyan, ito na ngang plunder. Ombudsman naman ito. Yung NBI tungkol doon sa human trafficking. Umano'y may inaresto kasing bugaw. May inarestong bugaw. Ang tawag doon, attorney, talent manager. Di ba? Talent manager ang tawag doon. Hindi siya ganun. At pinagtapat nung nasabing bugaw na siya ay kinausap ng isang dating congressman para maghanap ng mga babae na ibibigay nga kay kay Executive Secretary Ralph Recto. At ang magpi-finance daw o gagastos kasi mahal ang mahal na yun. Talent fee. 5 babae yun
Talent So fee. ngayon, si Leandro Libeste ang involved doon. Agdol. Pagamat dinidinayan ni Leandro Libeste. Pero sabi ni NBI Director Melvin Matibag, magpaliwanag ka na lang. Wala ka sa Sagutin korte. mo na lang ang ang issue laban sa iyo. Sabi ni Director Melvin Matibag ng NBI, no man is above the law. O yan. Kaya ano ito problemado itong mag-ina na si Loren at saka si Leandro ngayon. Si Tama. Leandro Libeste, dalawa. Plunder doon sa mga proyekto niya na hindi nasunod, natupad. Yung prangkesa ng solar na binigay sa kanya ng Kongreso, hindi naman niya natupad. Yung mga kontrata na kinuha niya, eksklusibo yan sa kanya, binigay ng Department of Energy gamit ang impluensya ng kanyang inang si Loren, hindi rin naman natupad. O yan yung mga kasong plunder. Pero may kaso pa nga, may investigasyon pa nga na nasasangkot itong si Leandro Libeste doon nga sa yung yung kumuha sana ng bayarang mga babae para itatrap sana ipi-frame up si Executive Secretary Ralph Recto. Yan, kaya matindi mga Grabe. kabunyog. Ngayon, Matindi. napansin ng media na absent si Loren Legarda, nag-skip. Hindi naman ugali niya yan. Laging uma-attend yan. Kaya ngayon, ang pinag-uusapan nga, pag natuloy ang kay Loren Legarda, natuloy din ang kay Cayetano, dalawa na naman na senador ng minorya, yung kasamahan ng mga pro-Duterte. Malalagas. Yan kasi ang problema sa kanila Itong si Cayetano at saka si Loren Legarda. Yan ang problema sa kanila Si Cayetano pa naman, mayabang pa. Hindi siya tatantanan ni Lacson. Itong si Loren, nung una, relax pa. Akala niya wala. Ngayon, si Ombudsman Boying Rimulya na ang nag-anunsyo Isa sa ilalim na sila sa preliminary investigation. Yan, mga kabunyog, mga kababayan, matindi. Sigurado, naghahanda na yan si Loren saka yung anak niya. Mahirap kasi na yung anak niya, akala mo, lumalaban daw sa korupsyon, anti-corruption advocate, ay siya rin pala, marami rin siyang marami ring baho sa kanya. Aray ko Itong po. si Loren Legarda rin. Pinagmamalaki niya, wala daw siyang bahid ng wala daw issue sa kanya kasi matagal na daw siya sa public service, walang issue sa kanya, sabi niya. Kaya hindi daw siya papayag na masira ang kanyang reputasyon at integridad. Malalaman natin yan. Malalaman natin yan. Magsisimula na yung preliminary investigation nilang mag-ina. Kaya ito, saka seryoso talaga si Ombudsman Boying Rimulya. Ang tawag diyan ni Ombudsman Boying Rimulya, ghost electricity. At maraming gustong tumulong para mapanagot nga itong si Loren Legarda at si Leandro Libeste. May mga willing magtestigo. Si Lito Atienza. Yan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama. Problemado yung mag-ina. Tony, nakatkat. Problemado yung mag-ina. Ang tawag dyan, ito sa Lord Rudy. Last topic na tayo, mga kapsat. Alright. Last topic tayo bago tayo mag-lunch break.